Pero ngayong araw, di ba, pinakita na ng isang abogado at kinonfirm ni Cassandra Ong na yung picture na pinakita ko na kasama niya si Bangag Jr. at si Lisa Tanas, okay, ay legitimate. Ibig sabihin, tumpak lang. Ito ang wow trending picture na magkasama sila si Presidente Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, mga Chinese na boss ng Pogo at si Miss Cassandra Leong ng Whirlwind Corporation ay legit at totoo at hindi edited. Ito ay kinumpirma mismo ng Special Envoy to China na si Benito Tichico. Si Benito Tichico ay kasama din nila ni First Lady Liza Marcos at Presidente Bongbong Marcos sa picture. Kuha daw ang larawan na ito noong pandemic November 2020 sa isang restaurant sa Pasay City matapos kasi na ilabas at ipinakita ni Attorney Ferdinand Topacio sa media ang picture. Hindi na nakapag-deny ang Special Envoy of the President to the People's Republic of China for Trade. Pero ayon pa kay Benito Tichico na nagpa-picture lang daw si Cassandra Leong sa kanilang grupo at hindi daw ito magkakilala sina si Presidente Bongbong Marcos at si First Lady Liza Marcos. Ikwento mo sa kabayo. Si Attorney Ferdinand Topacio ang tumatayong abogado ni Cassandra Leong. Kwento pa ni Attorney Topacio na sinabi din daw ito ng kanyang kliyente at kinumpirma na totoo ang picture na unang ipinakita ni Maharlika sa kanyang Facebook sa mismong kaarawan pa ni First Lady Liza Marcos. Tila ba bumaliktad ngayon ang istorya at ang lahat ay nagbumirang sa kanila sa mga ipinupukol nila na issue ng Pogo kay former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil ang pinapalabas kasi na kwento sa mainstream media ay ang mga Duterte ang protektor ng Pogo. Parang sinadya ng pagkakataon na si Attorney Topacio ang kinuhang abogado ni Cassandra Leong dahil matandaan na itong si Attorney Topacio din ang kinuha noon na abogado ni Arnie Teves na nagrereklamo din sa ginawang pagdiin sa kanya ng Administrasyong Marcos sa paggurgor kay late Governor Ruel Digamo ng Negros. Hindi pa nagbigay ng iba pang update si Attorney Topacio kaugnay sa ipinakita niyang larawan, pero kaabang-abang ito dahil sigurado na aalamin ni Attorney Topacio kung ano ang koneksyon ng mag-asawang Marcos sa mga boss na Chinese ng Pogo. At ito nga ang ilan sa komento ng mga netizen matapos mapanood ang presko ni Attorney Topacio. Hala, sige magpaliwanag kayo pag siong naglakas ng loob na sabihin lahat, paktay kayo talaga. Common alibay, nagpapapicture lang, the size of the table and the number of plates does not look like nagpapapicture lang. It is obvious that they are dining together, and the way Lisa lean on Cassandra, masasabi mo ba na first time nilang magkita? Ilits alibay, kakaiba talaga kapag oligarchs ang mamumuno sa ating bansa. Gawing tanga ang mamamayan, sila lang ang laging tama at masunod. Pero kapag panahon ng kampanya, daig pa mga tuta. Tapos kunwari, galit na galit si BBM, hahabulin daw niya kung sino ang nagpatakas kay Alice Guo at pananagutin daw niya. Sige, panagutin mo ang asawa mo na si Lisa Ahas, total iniiputan ka naman niya. Kayo din ang may gawa, mga hayop kayo, ubod talaga kayo ng mga sinungaling. Ang bilis nilang mag-deny sa gantong issue, pero sa pagkakasangkot sa pagsinghot ng coke, tinatawanan at binabaliwala. Nangiwi. Ikaw, Satanas, lahat kayo na bumababoy sa Pilipinas, sa Pilipino, na patuloy yung pinahirapan, kulang na lang gurgurin nyo isa-isang mga walang iya kayo. Lahat kontrolado nyo. Actually, hindi ako makashare mga palangga sa aking Facebook na boljakan. Kung hindi pa kayo nakafollow doon, go kayo. You know, may mga posting tayo doon. Hindi ako makashare. Kontrolado nila ang Facebook. Kontrolado nila, mga hinayupak na ito. Imagine mo pati carpet, binubungkal ng mga puki ng inang to. Ha? Anong compiled intelligence? Pangbangag intelligence. Pareho lang nung pag-forensic, tenga forensic ng hinayupak na abalos na to. Ganito po kabobo itong mga nakaupo kasi niluto na ng pulburon ang utak ng mga jutang ginimes. Kayo lahat naluto na. Kaya yan ang impact sa bayan. Pinagtatakpan nila lahat, mga palangga ang kababuyan nila, and now, today,
ito pala si Attorney Topacio ay kinuhang abogado nung Cassandra Ong na na kliyente ni Harry Roque sa Whirlwind at ito daw ay may kaugnayan sa Pogo. Okay, here's my point of view. I don't know kung kung si Cassandra Ong ba talaga ay may Pogo o Pogo operator. Well, kung Pogo operator siya at during that time ay legal, so why not? Dahil legal naman ang Pogo. Pero doon sa press conference ni Attorney Topacio, which is isa sa pinakamagaling na abogado, ay pinatunayan niya na yung pinresent ko sa inyong picture, nandiyan naman yan, okay? Mas for sure na save ninyo. Yung picture ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., ni Cassandra Ong, yung owner ng Pugo, ay authenticated. At ang sabi nga ni Attorney Topacio doon, tinatanong siya ng media na kung ano yung description niya sa picture. Ano sabi niya? Rep ipsa loquitur. Okay? Ang ibig sabihin, the thing speaks for itself. So, ang ibig niya sabihin, mga kababayan, nandoon si Bangag, nandoon si Lisa Tanas, common sense. Kahit elementarya ka, alam mong ibig sabihin. Ang sabi niya ni Attorney Topacio, okay, hindi muna magsasalta yung kliyente niya about dyan sa picture na yan kasi nga walang saysay sa panahon ngayon dahil itong bangag na gobyernong ito ay pinipilit nilang baliktarin, i-twist or bayaran o bilhin ang hustisya o bilhin ang mga judges, bilhin ang mga kongresista o senador. Pero ngayong araw, 'di ba? Pinakita na ng isang abogado at kinonfirm ni Cassandra Ong na yung picture na pinakita ko nakasama niya si Bangag Jr. at si Lisa Tanas na sinasabi ko sa inyo na tumanggap ng 750 million pesos si Bangag Jr. at si Satanas galing sa mga Pogo operators during that time, there is still legal, okay, ay legitimate. Ibig sabihin, tumpak, plangak, 100% ang information na nagbigay ang Chinese community, particularly mga Pogo operators, ng 750 million pesos dito sa mga baka ng inang Bangag Jr. at ang asawa niyang si Satanas. Pareho naman sila Satanas. At good thing ay kinuha ng media. Okay? Wala na sila siguro magawa. Kasi press con yun sa Kamuning Bakery, Kamuning Cafe Bakery. Okay. Ito ba yun? Yeah. Ito, pakita ko lang yung mga headline. Nakakagalit palangga, nakakagigil. Ito po yung ibig ko sabihin, no? Kinover kanina, ito. Okay, ang sabi ko nga dito, ang description ni Attorney Topacio, sa Pogo picture with Bangag and Liza Tanas ay res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. So malinaw na authenticated, Pogo King and Queen ang mag-asawang Bangag at Zatanas. Wakasan na mga ina, okay? So ayan po yan, kinuha ng Bombo Radio. Ayan, kinuha nila. Ayan, pinakita, kinuha na Inquirer. Ayan, yan yung picture, di ba? Yan yung pinakita ko sa inyo. Okay? So, kinuha ng DYVR, ng Ross City, okay? ABS-CBN, kinuha nila. Buti naman kinuha ninyo. So, napatunayan natin napatunayan ko sa inyo na authenticated na naman yung picture natin. It's not AI kasi tuwing maglabas tayo ng ebidensya dito sabi nga, the thing speaks for itself. Kumbaga namumulat na, hinahampas ka na ng katotohanan, di ba? Ayan na, kahit na nakikita na ka, the same with the video, the authenticated pulboronic video. Ayan, minomonitor ko yung mga kahayupan doon sa Davao, Potang ina, ang dami ng pulis. Isa lang, parang akala mo may giyera na palangga. Akala mo may giyera na, mga hayop na yun. But anyway, okay, pinapatunayan lang na itong mag-asawang Bangag at ang gobyernong ito ay reyna at hari ng Pogo. Kaya no wonder nakatakas si Alice Go. Okay? Na hindi nasita ng immigration, samantalang si Inday Sara, yung kanyang anak, idinamay pa at naka-report agad kay Lisa Tanas
doon sa CCTV. Remember that? So malinaw pa sa sikat ng araw na based na rin doon sa paliwanag ni Atty. Topacio kanina ay ang picture ay hindi magsisinungaling. Nabanggit nga ni Atty. Topacio na yung mga ang ginagawa ng wala ka na maasahan sa gobyerno, bakit? Yung preso na dinukot nila, 'di ba? Na nag-testify na kunyari narinig daw ang boses ni Pangulong Duterte. Dinukot nila, binigyan nila ng limelight, 'di ba? Para nag-privilege speech yung mamong manggugurgur, 'di ba? Nandoon. Then, sabi ni Atty. Topacio, itong si Cathy Binag na ito eyewitness, wala man lang nag-dare na ipatawag diyan sa Congress at Senado. 'Di ba? So makikita mo talaga na malapit na lumubog to mga jutang J. Malapit na to. Magtiis lang muna ng konti pero stay strong. Pasa saan ba't, magugurgur din lahat ang mga ito. Magugurgur kayong lahat. Whatever way or means of gurgur, magugurgur kayong hayop kayo, magbabayad kayo sa inyong mga kasalut-salutan at mga paggurgur sa buhay ng may buhay. Kayo po na mga palanggako na nagsasabi, asan na, magsimula na kayo. 'Di ba? Bakit walang namumuno? Andun na sila sa Liwasang Bonifacio. Sabi ni Skylander, they will, sabi palangga? They will have their time on earth. Asan dyan sila sa Liwasang Bonifacio? Hindi aalis siya mga yan. We will help sa mga palanggako na nagbigay po ng tulong para sa tubig. Okay, yung mga Maharlikans ko, yung mga palangga ko dito sa Amerika, thank you so much at tutulong tayo sa pagbigay ng tubig o snacks sa ating mga palangga doon sa Liwasang Bonifacio. At I hope tuloy-tuloy na ang inyong pakikipaglaban o pakipag-speak up laban sa mga bangag na ito. Ano? John Suarez palangga, may na-rape daw sa JC? Meron ba? Verify natin yan palangga. Meron ba? Oh my God. Itong mga bobo na to, gugur-gugurin ko kayo, makaganti man lang ang taong bayan sa inyo, mga ulul kayo. Paano? Hindi ko alam. Okay? Hindi ko pa alam yan. Mamaya alamin natin. I cannot speak right now because hindi ko narinig. Liwasan, yes. Pumunta kayo ngayon sa Liwasang Bonifacio, mga palangga, kasi kami mga OFW ay mga Pilipino sa abroad ay tutulong kami kahit tubig man lang, kung anong makayanan namin, we will help you. Hindi kayo magugutom dyan. Okay? Madami nagko-comment tungkol doon sa dalawang pulis. Kita mo mga putang ina. So pagbabayarin lahat yung mga yan. Pagbabayarin lahat ang mga yan, mga kababayan. So bago ko lang makalimutan, bukas sa Philippine Consulate, yung mga taga Los Angeles o Karatig Puok o within the area, Los Angeles County o Orange, wherever you are, merong pagtitipon dito sa Los Angeles sa konsulado. Okay? Ito ay karugtong o suporta natin sa ginagawa ngayong ito. Na-post ko na to. Ayan. Friday, mamaya na pala yan, hindi bukas kasi alas 4 na ng madaling araw. Ayan. Okay? Dito sa Philippine, ayan. Ayan yung address, Philippine Consulate. Yan. So yan po ay bukas, huwag niyong kakalimutan. So kinukuha na raw ang cellphone nila sa loob, sabi ni John. So nakita nyo, kinukuha nila yung cellphone. Yan ay panibago na namang paglapastangan sa batas. Ano ang ginagawa ng AFP? Pangbababoy, pangbangag, ito ang mga trip nila. Dapat ito sila yung ginugurgur. Nakakagalit. Tirisin isa-isang mga hayop na to. Please, sa lahat po ng nasa Maynila, nasa Davao, makiisa kayo. Kayo po ay magpakita ng suporta
Nandoon si Atty. Harry, si Atty. Glenn Chong, marami pang iba. Okay, andun mga vloggers. Tulungan natin sila. Tapusin na natin tong ano na to. O yeah, ang dami nag-message. Ayan o, missionary sinaktan ng mga pulis. Ayun yung isang hayop na yun, yung nag-spray, ayun o, pinakita, di ba, paulit-ulit yung ng spray ng tear gas. Tapos binaboy nila yung parang anong tawag doon? Yung sa loob ng eskwelahan, sa building ng parang College of Law ng Jose Maria College, binaboy ng mga polis yung podium doon, which is sagrado. Kita niyo mga kababayan ang kababuyan ng mga to? Bakit na-miss ko yon? Patuloy na sinananakit itong mga polis na to. I hope matapos na ito palangga. I hope mayroon talagang tumulong sa ating mga kawawang mga Pilipino dyan na binababoy, patuloy namin nilalapastangan. Imagine mo, tatanggalan ng telepono, tatanggalan ng kuryente, tanggalan ng tubig. Makademonyo po ito. Ulitin natin, kapwa Pilipino nyo sila. Nasaan ang mga Katoliko? Nasaan ang INC? Nasaan ang mga palangga natin? Ang ibang mga relihiyon, nasaan kayo? Binababoy na ang ating mga kababayan. Yung iba sa inyo, natuwa? Ano nakakatuwa sa pananakit nila? Kung ayaw nyo kay Pastor Quiboloy, bakit yung idadamay yung kanilang mga members? Dahil hinusgahan yun yung tao dahil sinira na ng waka ng inang mainstream media. Tignan nyo mga mainstream media, kino-cover ba nila yung pangyayaring nasasaktan? Tulad yan, kung mayroong nag-aasa, nasasaktan itong mga Pilipino doon sa loob ng KOJC compound? Ninuulat ba nila yung pagsisikil, pang-aabuso? Ninuulat ba nila yung pagputol ng kuryente, pagputol ng tubig, o pagtatanim ng mga armas nito mga pulis? Ito, nasaan yung mga media na yan? Mga salot kayo sa bayan. Tapos dyan kayo naniniwala yung pagtitwist nila ng istorya? Katulad na lang yung pag-trial nila dyan kay Cassandra Ong at saka kay Harry Roque. It turned out na wala naman pala silang final na case dito kay Cassandra Ong. Dinidiin nila dito, di ba? Akala natin, yung Cassandra Ong, napakasamang tao. Ganito, ganyan. Sangkot sa illegal na pogo. Di ba? Yun yung palabas ng media, palabas ng antivirus, palabas ng Congress. Tapos, ano nangyari? Based sa press con ng kanyang abogado, ni isang case wala pang pinail. Tapos na-tried na siya, nasabi na sa media na siya ay sangkot sa pogo. Pero ang totoo, si Lisa Tanas, andyan yung picture na pinakita ko, si Bangag Jr. ay kasama si Cassandra Ong. Kung kasama si Cassandra Ong, kasama yung mga owners ng pogo, di ba? Kasabwat si Lisa Tanas. Sige nga, anong ginagawa ng mga pogo owners o operators kasama si Bangag Jr. at si Cassandra Ong? Ano ang kanilang naging transaksyon? Which is, I know, 400, 1,000, 1 million% na A1 ang information ko na binigyan si Bangag at si Satanas ng 750 million pesos during the campaign. Ganito po kagutom, kasugapa, kaganid, kamangangamkam ang gobyernong Bangag, kaya dapat nyo na silang utasin. Dapat nyo na silang wakasan, gurgurin sa kanilang kababuyan na ginagawa sa inyo. Okay, may gugurgurin lang ako ha. I will gurgur you. Okay, bilis ha. Tumatakas yung gugurgurin ko, tayo ka lang. Anong breaking? Anong FBI? Nasaan? Wala naman mga I don't know yung mga, hindi ko naman nababasahin kasi baka mga lang kayo, mga trolls. Kawawa naman ang isang missionary. Habang tinatalian, may pulis na sumipa sa mukha ng missionary. Oo nga eh. Magbabayad ng mga putang inan to. Tiyan mo, serve and protect. Nasaan? Anong ginagawa nila? Nasaan ang Congress? Nasaan ang Senate? Nasaan si Amy namigay ng pandesal? Nasaan?
Kaya kailangan yung umaksyon, kailangan yung kumilos. Makialam po kayo kasi nga mas powerful ang boses natin. Ngayon, yung mga palangga ko na nagsasabi, ma'am, kailan maumpisahan, nandyan na sila ngayon. They will stay there. Hanggang sa manalo ang bayan. Pumunta kayo kung may kakayahan kayo, magdala kayo ng tubig, mag-share kayo. Kayong mga OFW, kayong mga palangga, Amerika, Europa, Japan, wherever you are. So, bigyan nyo ng allowance sa inyong mga kaibigan, kapatid, o whoever, mga palangga ninyo na makiisa doon. Kailangan natin ng boses. 'Di ba? Mag-share tayo kasi wala naman tayong budget. Tulad ngayon, itong si Inday Sara. Kami dito tutulong. Kaya yung mga palangga ko na nag-aabot ng tulong, thank you so much po. Maliit man o malaki, we will help. Ayan si palangga, nagtulong na. Si Riza Parcorn. Thank you, palangga. Tulungan natin, magpapadala kami ng tubig. Kausap ko na yung kaibigan ko, yung dating nagdala ng mga tubig, yung binolunteer niya yung kanyang truck. Melvin, thank you so much. Sabi ko nga, pwede ba ngayon? Sabi niya, alanganin kasi walang driver. Bukas na lang, tignan muna namin yung sitwasyon. But definitely, I appreciate all your help sa ating mga kababayan. Wala tayong bangag forever ka, okay. O bakit nandito ka? Bangag forever ka pala. Gago ka pala eh. O magpakabangag ka, sana hindi na yung anak mo maghahasa sa susunod. O yun na, or what? Mga ulol na to. 'Di ba? Tumatawa pa kayo, nasasaktan na yung kapwa niyo Pilipino? Ganyan ba kayo kademonyo? Umana kayo sa bag. Tatapusin namin yan. Tatapusin natin si Bangag. We have to claim that. Sa ngalan ng boses ninyo, sa ngalan ng Diyos na nakikinig at nakikita niya yung pang-aabuso sa ating lahat dyan sa Pilipinas, tatapusin natin yung mga buwakan ng inang yan. Mga yawang yan. Oh, for sure, narinig nyo na may utos si Tambaloslos na i-defund si Inday Sara. Okay? Actually, kanina pa to, na-post na nila, marami na nagsabi, supposedly breaking news, sa mga vloggers lang, breaking news, ang mga media, hindi na ito inuulat. Okay? Na inutusan ni Martin Romualdez, ni Tambaloslos, ni Tambahudas, na tanggalan ng budget si Inday Sara. Ang matitira na lang, yung mga personnel services, yung mga sweldo ng tamban, wala ng budget. Kasi, demonyo sila. Sila lang ang nagpapakasasa sa budget. Diba? Buti sana kung binibigay na sa proyekto. Samantalang si Inday, binibit-bit ang mga estudyante noon nung siya ay nasa DepEd, mga deserving students. Hindi siya nagbibit-bit ng mga addictus. Hindi siya nagbibit-bit ng mga kabit, ng mga anong tawag dito, ng mga medyang bayaran. Hindi siya nagbibit-bit. Ang binibit-bit niya yung mga deserving student para magkaroon ng eksperyensya na makita how to be a leader, how to travel, and how to talk to different leaders all over the world. Ano ginagawa ni Bangag? Nagbibit-bit ng mga classmate niya na mga addictus benedictus para suminghot at magpakabangag dyan sa loob ng eroplano pa lang at magtsuktsakan doon pa lang sa loob ng eroplano. Ngayon gustong tagalan ng budget si Inday. Demonyo po talaga to. Kaya sabi ko, you have to speak up. Go, go. Nandoon pa rin. Okay? O yeah, yung nandoon pa rin ang ating mga kababayan sa Maynila, sa Liwasang Bonifacio. I think they will, may magli-lead sa kanila. Magmamarcha sila. You have to be there. Peacefully. Magdala kayo ng flag. Dahil yan ang hinihingi ninyo, andyan na. Marami na tayong mga kababayan doon. Nagpapadala ako sa mga tulong ninyo ngayon. Thank you so much mga palangga. Okay, Sunny, Yagochi, thank you. Riza, thank you muli. Madam Gcash na pwede matransfer para doon sa mga taong bayan sa rally. O sige, maghanap tayo ng Gcash. Si Lola. Wala akong Gcash, pang Pilipinas lang yun. Maghanap tayo kung sinong yung mga volunteers natin doon. Thank you so much. Casey, thank you. Laban lang tayo. Yeah. Grabe yung ginagawa nila ngayon. Oh, patuloy na sinasaktan nila yung mga kababayan ninyo. Patuloy po nilang walang hiya. Kasi galit na galit si Lisa Tanas, ngayon na-authenticate ni Cassandra Ong. Okay? Na-authenticate ang litrato. Okay? Na-authenticate niya yung litrato na totoo yun, na nandun siya sa picture eh.
And I can't wait kung paano ikwento ni Cassandra Ong yung litrato na yun, kung paano niya ibinigay nila ng mga POGO operators yung 750 million pesos. Kaya nga demonyo to eh. Yung mga yan, mga POGO operators, yan ang laro sa politika eh, di ba? Tataya, magbibigay ng, magbibigay ng mga donation, campaign donation, di ba? Para pagdating ng susunod na presidente, hindi sila gigipitin or something. Eto si Lisa Tanas at saka si Bangag Jr., dahil tinapatan nga ni Kim Wong doon sa Island Cove, di ba? Cavite, yung pogo doon, ay tinabla ito sila, Mr. Wu. Okay? So si Rainier Chu. Di ba? So tinabla. Binigyan ng 750 million. Ayon sa aking source. Kaya ang sabi dyan ni Topacio, mahirap sa kliyente niya na magsalita, so sa ngayon, dahil alam naman natin kung ano yung sitwasyon ngayon, kung anong klaseng pagbabaliktad ng mga walang hiyang ito ng batas. Ito na nga, kitang-kita, ngayon may naghahasa, may kinukuhaan ng telepono, lahat talagang binababoy nila, tinanggalan nila ng tahanan. Saan matutulog ngayon yung mga bata, yung mga elderly? Display sila. Saan yung ngayon patutulugin yan? Ganito po, walang habag itong gobyernong ito. Kaya dapat na silang wakasan.